Dalhin ninyo ng buong buo ang ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang magkaroon ng upang matugunan ang pangangailangan ng ating tahanan, sabi ng Panginoon. Subukin niyo ako sa bagay na ito, kundi ibubukas ko ang pintuan o bintana ng masaganang pagpapala. Sabi niya, ibubuhos. Kapag ibigay natin ng buong buo, yung 10% na hinihingi ng Panginoon. So, napakaliit lang po yun, di ba? Biro mo, 90% ang maiiwan sa atin, 10% lang ang hinihingi ng Panginoon. Mabigat po ba yun sa bulsa natin? Kaunti po ang tumugong. Mabigat po ba yun? No, amen. So, kasi napaka mapagbigay ng ating Panginoon. 10% lang hinihingi niya, di ba? Yung 90% buong-buo na sa atin na. Amen po ba? So, tatlong bagay lamang po. Ang una, sabi, ang ikapo ay utos ng Diyos na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Amen po ba? At pangalawa, ang offering o handog ng kusang loob na ibinibigay ay nagpapakita ng ating pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. So, napakaganda po, di ba? At ang pangatlo, ang kusang loob nating pagbibigay, ay ito ay mararanasan natin na ibukas ng Diyos ang pintuan at bintana. Sabi hindi lang bintana, kundi pintuan ng masaganang pagpapala sa buhay natin. Amen po ba? So, lahat ngayon nakaka-stress yung blood control. Diba? So, lahat tayo marahil stress. Lalo na sa mga may high blood. So, ang kailangan ng bawat isa, blood control. Amen po ba? So, pero sa Panginoon, walang control ang kanyang pagpapala. Masagana niyang ibinubuhos ang pagpapala. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay. Everyday, masagana niyang ibinubuhos. Amen po ba? So bilang patotoo, ngayong week, tunay na ibinukas ng Diyos ang pintuan at bintana sa aking buhay at sa aking pamilya. Kasi yung medrep o yung tinatawag sa ahente ng gamot, sabi niya, Ate Marlene, pwede mo ba akong i-register ng 30 na pasyente sa Mercury? Sabi niya. Oh, okay, sabi ko. So, wala pang 2 days na register ko ang 30 na pasyente. So, yung sa gamot niya, So, after noon, sabi niya, sige Ate Marlene, dahil nakompleto ko yung 30, samahan kita sa Pure Ball, mag-grocery tayo. So, napakabuti ng Panginoon. So, yung Thursday yun. Tapos, pagdating ng Saturday, sabi hindi ko alam kung bakit parang binulong ni Diyos ng Panginoon na magdala ako ng eco bag. Pagpasok ko, so nagdala ako ng 3 eco bag. So, mga 12 na ng tanghali, nag-message yung kapatid ko, sabi niya, kita tayo sa Centres, mag-grocery tayo. Diba? So, tapos kahapon, may lumabas kaming pasyente, wala kasi siyang bantay. So, ako ang nag-asikaso ng pag-admit niya, pag-approve ng GL niya, at saka yung paglabas niya kahapon, Marlene, help me naman. Sabi niya, wala akong bantay, yung mag-asikaso sa billing. Ay, paano po yan? Di ako makakababa. Sabi ko, so, okay po, tatawag na lang ako sa billing. Ako nang bahala, tawagan ko yung doktor. Kasi 10 PM, pag na-opera, bali 5 doktor yon. So, lahat ng sekretary ng 5 doktor kailangan tawagan ko at sabihin ko magbaba sila ng PF nila. Kasi pag Sabado kasi yung ibang sekretary walang pasok. So ako ang nag-asikaso. So in short, nasikaso ko yung bill niya at makakalabas na siya. So sabi niya, antayin mo ako dyan na, basta antayin mo ako dyan sa clinic, huwag ka munang aalis. So sige, nagantay ako ng hanggang 3 PM. So
So, pagdating ng 3 p.m., lumagpas pa siya sa clinic. Sabi ko, tita, sir, sabi ko. So, pumasok siya. Tapos nag-abot ng kulay blue. Sabi niya, pang merienda mo lang. Sabi ko, 1,000 pang merienda. Sabi ko, wag na po. Kasi ang dami ko nang nagastos sa hospital. Hindi. Pasasalamat ko yan sa'yo kasi tinulungan mo ako. So, ulitin natin. Kapakabuti ng Panginoon, di ba? So, hindi lang yan si Doktor pag-alis niya. Sorry, napahaba. Pero kasi I'm overwhelmed kasi ang Panginoon. Grabe magpala. So, pagkatapos sabi ni Doktor, halika na, baba tayo, kain tayo sa baba. Dok, di pa ako makakababa, andyan na yung susunod kong doktor. Sige, sabi niya. So maya-maya, after 10 minutes, nag-text, Marlene, nag-iwan ako ng pambayad mo sa pagkain, baba ka na lang. So yun, so tapos yung isang pasyente, may dalang Kenny Rogers. So sabi ko, grabe. Yung isang pasyente, may dalang frutas, di kompleto na, may dessert, may grabe, ganun po ang Panginoon. Pag tayo ay dapat na nagbibigay, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Amen. So, sige po, samahan niyo po ako manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pagpapala mo at provision mo sa buhay ng bawat isa, O Lord. We offer this tithes and offering to recognize that all we have is from you, O Lord God. Napakabuti mo po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na magbibigay ng kanilang tithes and offering. I-bless mo ang anumang pinagkukunan ng kanilang araw-araw na pangangailangan. Exceedingly abundantly, multiplication be upon each of one of us, O Lord. Tunay na napakabuti mo na minsan di kami nagiging tapat. Pero ikaw ay tapat at nagbubukas ng pintuan at bintana ng kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa, O Lord. At ang dalangin namin, Panginoon, i-bless mo, ingatan mo ang tithes and offering na ito upang magamit lamang to advance your kingdom in this earth, O Lord God. At ingatan mo ang nag-iingat ng mga tithes and offering, ilayo sa anumang gawa at ang kanang kaaway. At salamat sa kanilang buhay at lakas na ibinibigay upang ang tithes na ito ay maingatan, O Lord God. Kaya naman, maraming salamat. To you we give back the glory and honor in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen.